Ang bida sa ating alamat ay si Jacinta at siya ay nakatira sa isang lalawigan sa Rizal. Maraming magagandang katangian si Jacinta. Bukod sa siya ay maganda at mayaman, siya rin ay mabait, matulungin at madasalin. Kilalang kilala siya sa kanyang lalawigan dahil sa kanyang kabaitan. Halimbawa, hiling niyang makipaglaro sa mga batang mahihirap. Mapagbigay din siya sa mga nanlilimos at inimbitahan pa niya sila sa kanyang tahanan upang kumain. Madasalin din si Jacinta at sa tuwing araw ng linggo ay nagpupunta siya sa simbahan. Pagkatapos ng misa ay nakagawian na niyang mamigay ng mga regalo. Isang kababata ni Jacinta ang kanyang naging kasintahan. Mabait at maunawain din, kagaya niya ang kanyang naging nobyo. Sa kasamaang palad ay nagkasakit ang kasintahan ni Jacinta at tuluyang namatay ang kanyang pinakamamahal. Wala nang muling nagpatibok ng puso ni Jacinta at siya ay naging isang matandang dalaga. Sa kabila nito ay itinuloy pa rin niya ang lahat ng mabuti niyang gawain. Si Jacinta ay lubusang napamahal sa kanyang mga kanayon. At dahil sa kanyang lubhang kabutihan, ay tinawag nila si Jacinta na Kainta, na ang ibig sabihin ay kaligtasan ng mga nangangailangan. Kagaya ng nakagawian, sa araw ng Pasko ay nagpunta ang mga kanayon ni Kainta sa kanyang bahay. Nang walang sumagot sa kanila, ay dumungaw sila sa bintana. Doon nila nakita si Kainta na walang buhay sa sahig. Napapalibutan siya ng mga regalong kanyang ipamimigay sa kanila. Lubha ang pagdadalamhati ng buong lalawigan. At bilang paggalang sa kadakilaan ni Jacinta ay tinawag nilang Kainta ang kanilang lugar. Simula pa noong ika-15 siklo o 15th century, ang karaniwang ikinabubuhay ng mga taga-Kainta ay ang paggawa ng mga native delicacies o kakanin na kagaya ng suman, latik, coconut jam, at ang sikat na bibingka. Noong 20th century ay ginulat ni Kainta ang buong Pilipinas sa paggawa nila ng pinakamalaking rice cake o bibingka. At simula noon ay tinawag na ang Kainta bilang Bibingka Capital of the Philippines. Hanggang ngayon ay sikat pa din ang aming bayan sa masasarap nitong mga kakanin kagaya ng bibingka, sapin-sapin, kutsinta at kalamay ube. Halika, kain tayo! Talagang napakasarap! Ngayon, maliban sa mga native delicacies, kilala na rin ang Kainta sa matatag nitong ekonomiya. Dulot ito ng pag-usbong ng iba't ibang mga komersyo o negosyo. Maraming mga industriya sa paggawa ang matatagpuan ngayon sa Kainta, kagaya ng Mitsubishi Motors Philippines at Monde MY Sand Corporation. Marami na din call centers dito, mga condominium, supermarkets at malls. Andito ang Santa Lucia East Grand Mall, Robinson's Place Kainta, Pure Gold Kainta, at marami pang iba. Bagamat progresibo na, marami pa din hindi nagbabago sa aming lugar at kultura. Maroon pa ding senakulo at penitensya. Maraming magagandang mga simbahan. Malinis at tahimik pa din sa aming lugar. Masarap mamasyal at magbakasyon sa Kainta. Ang
kainta noon at ngayon, bagamat mas progresibo na, ay tila kagaya pa din ni Jacinta o kainta. Maganda, mayaman, mapagbigay, madasalin, at matulungin. Salamat sa panunood! Paalam!